So, ito yung gusto kong i-share sa inyo mga kaibigan. Ito pong napakalaking political tool nitong si Bato, si Aimee, at saka si Bongo. 'Di ba? Ginagamit po nila yung kaba ng bayan, yung ang ating gobyerno, ang ating Senado, bilang kanilang political machinery. Alam nyo mga kaibigan, tingnan nyo naman ang ganda ng play nila. Ngayon, nagmumukha sila ngayong taga-salba nitong 1986 Constitution natin. Binibigyan nila ngayon ng utang na loob itong mga galit sa pamilya Marcos. Ang ganda ng play, di ba? Maganda ang play. Talagang gusto talaga nilang malinis lang yung pangalan ng pamilya nila. So, si Bongbong hindi kumikibo, di ba? Di ba? Hindi kumikibo si Bongbong, tapos si Aimee naman, lumalaro ng ganito. Ande, tingnan mo meron silang riff na mga Duterte, pero kung titingnan mo, magkasama to si Bongo at si Bato. Ang ganda nga ng laro. So, may investigasyon, mga kaibigan, at ginanap ito sa Davao, which is part ng Mindanao, nakakahatak sila dito, mga kaibigan, yung kanilang pangalan, putok na naman, mga kaibigan. Di ba? Kasi ang sistema ng mga pahayag kanina na kayo lang pong inaasahan namin dyan. Di ba? Parang mag-e-election na naman po kasi midterm, mga kaibigan. At itong si Bato, si Bongo, sila, di ba? I think si Aimee din, kasama na, di ba, re-electionist. So kung magkataon, mga kaibigan, ang ganda na naman ng kanilang echo chamber. Nagagamit yung ganitong klaseng forum, yung ganitong klaseng di ba? Yung gastos ng Senado, nagagamit para magkaroon sila ng, tingnan mo naman, Bato, Bongo, at Aimee Marcos sa Mindanao. Libre kampanya nga naman. May makarinig ba naman ng, kayo lang ang pag-asa namin dyan, mga kagalang-galang na senador? Di ba? Ito ngayon ang nagiging problema, mga kaibigan, nitong opposition. Yung pink opposition, problema nila, natatabunan po sila nitong mga ganitong klaseng diskarte, ng mga pasimpleng diskarte. Di ba? Ngayon, baha dun kanina sa Davao, sila daw ay iikot at mamimigay ng tulong. Can you just imagine that? Ang ganda, mga kaibigan, ng kanilang laro. Di ba? Malapit na election season 2025, my friends, di ba? Imaginein mo yon. So, bottom line, mga kaibigan, nakakaporma na kaagad itong mga tukmol na ito. Di ba? So, ito yung disadvantage na wala sa pink opposition. Ito yung disadvantage kasi, mga kaibigan, sa ngayon, nalalaro ng Marcos Duterte yung kanilang estado. Kung totoong nagtatraiduran sila at kung hindi totoo, mga kaibigan, nalaro nila ng matindi ang isipan natin mga kritiko ng mga Pilipino dito. Di ba? Isipin mo yon, mga kaibigan. Yan yung delikado, mga kaibigan, dahil tuloy-tuloy na mauupo itong mga ganitong klaseng mga ba? Isipin mo yon. Naging tagapagtanggol pa sila ngayon, itong mga galit sa Marcos, sa people power. Ang lumalabas na imahe ang grandstanding dito ni Aimee ngayon, siya ay tagapagtanggol pa ng konstitusyon ni Cory. At hindi siya namumulitika. Napakaganda nga naman. However, mga kaibigan, kapag ito ay na-re-elect, itong mga ito, hindi mo na alam, mga kaibigan, kung ganyan pa rin ba ang posisyon nila. Di ba? Hindi mo na alam, yung ganyan pa rin ba, yung kanilang pag-iimbestiga na yan, tututol pa rin ba sila sa charter change? Kasi pag nanalo na sila ulit, mga kaibigan, mahirapan ka na ulit makiusap. Di ba? Kung pag nanalo na, biglang yung pala, mag-a-approve pala sila, patay ka na. Di ba? Voting's game yan Ngayon, bottom line, yun pa rin talaga, dun mo pa rin dadalhin.
Itong kanilang sistema, itong kanilang ginagawa, mga kaibigan, napakasimple. Early campaigning ito, napakasimple mga kaibigan. So, malakas sila sa Mindanao. Ngayon, syempre, pwede nila sabihin sa kritiko na nag-iimbestigasyon kami para sa ating mga kababayan. Di ba? Para makarating tayo sa ating mga kababayan. May imbestigasyon kami. Di ba? Ngayon, tingnan nyo yung kung nanood kayo kanina. Napakinggan nyo. Anong sigaw nung isang testigo doon sa na pumirma doon sa People's Initiative? Ang importante po, nakita po namin si Senadora Amy Marcos. Di ba? So, meron na kaagad, mga kaibigan, meron na kaagad mode ng early campaigning, di ba? Isipin mo yun, nakalibre na kaagad sila. So itong oposisyon, mga kaibigan, saan sila ngayon? Di ba? Wala na. Malulubog na lang sila ng malulubog sa kumunoy, mga kaibigan. Kasi hindi nila kayang sabayan ang makinarya nito, lalo na ngayon, di ba? Lalo na ngayon, hindi nila masasabayan ang makinarya nitong mga tulokmoy na mga administration senators. Wala silang anong gagawin mo? Yung pink opposition, naghihintay pa mga kaibigan ng eleksyon. Doon pa lang yata sila kikilos pag eleksyon na. So, wala silang way, mga kaibigan, kung paano sila umingay. Di ba? Paano nila napapaingay yung kanilang mga sarili? Kasi nga, mga kaibigan, yung iba dyan, may mga suporta namang malalaking pera naman yan, mga multi-millionaire naman yan. Di ba? Pero tingnan nyo sila, umaasa lang sa kanila sila on their own. Hindi sila lumalabas ng kanilang comfort zone. Di ba? Hindi naman natin sila pwede pakialaman. Gusto nila yan eh. Tama, di ba? So sila, mga kaibigan, ayaw nilang lumabas sa kanilang comfort zone, mga kaibigan. Kumbaga, parang hindi, bawa lang sample lang. Asawa ko na si Sharon Cuneta, sikat na yun, okay na. Hindi na yan maglalaro ng iba pa, di ba? Hindi nila, kumbaga, dito na kami. Kung may gagastusan kami, sarili namin pera, sarili na lang namin pera yung gagastusin namin. O kaya, mag-a-advertise na lang. Yun lang yung way nila. Diba? Samantalang ito, mga kaibigan, yung hearing, kung kailan malapit na eleksyon, ang ganda ng imahe ng Marcos ngayon, at saka nitong mga si Bato at Bongo, na sila pa ngayon yung nagtatanggol sa 1987 Constitution. Diba? Sila pa ngayon tagapagtanggol. Di ba? Sa ganung paraan, ang lakas ng hatak noon sa mga tao. Yung ibang mga dating mga liberal, yung ibang mga dating mga dilawan na mga supporters, unti-unti na nilang nakakamot yung loob noon papunta sa kanila, my friends. Di ba? Isipin nyo yan, Hindi ba naiisip ng oposisyon ito? Na yung mga dati nilang mga taga 1987 na mga people power supporters, unti-unti yung iba doon, nahatak na nitong tatlong ito, lalo na ni Amy. Di ba? So, wala talagang gustong gawin, no? Ika nga, sabi nga natin, mga kababayan, wala naman tayong magagawa dyan kasi may sarili mga pagpapasya yung mga taga-oposisyon malay mo, ayaw na rin naman nilang, di ba? Di ba? Ayaw na rin siguro nilang makisali sa eleksyon. Baka ayaw na nilang manghimasok, pabayaan na lang nila itong kung ano man ang mangyari dito. Di ba? Kumbaga, satisfied na sila, tahimik na sila sa kanilang buhay. Okay na sila sa kanilang ginagawa ngayon. Di ba? Kasi it doesn't make sense na gagawa ka ng hakbang kung kailan nandyan na yung laban. Dapat, preparation makes Di ba? Sa lahat ng gera, lahat ng hindi handang sumasabak sa gera, kalimitan yun nalalaglag, mga kaibigan. Di ba? Kalimitan ng mga pumapasok sa gera ng hindi handa, lalo na depende sa laban yan Di ba? Kung halimbawa naman ikaw, ibang laban naman tong kinakaharap natin, halimbawa,
Ako, ordinaryong tao. Wala akong alam, hindi nga ako showbiz personality. Bigla lang ako nagpunta sa camera sa social media. Sumubok lang ako. Di ba? Ibig sabihin, hindi ko to napaghandaan, pero I have nothing to lose. Di ba? Pero mga kaibigan, wala akong pinuhunan dito na kung kailan namamayagpag na di ba? Ibig sabihin, hindi ako yung malaking namuhunan dito na parang binuhos ko dito yung sarili ko, yung malaking, di ba, yung mga investor na malalaki, hindi. Di ba? Dito sa vlog natin, unti-unti ginapang natin ito. At doon sa mga tulong ng mga taong tumutulong sa atin, paunti-unti na isosurvive. Pero sila mga kaibigan, naturingan silang may mga malalaking backer din yan. However, my friends, hindi natin alam kung bakit wala na ba silang backer? Wala na financer? Di ba? Ibig sabihin nun, delikado na tayo kasi baka nababawasan na talaga itong mga tunay na nagmamalasakit sa bayan natin. Wala. Bababayaan na nila itong mga mahihirap na lalong maghirap. Pagka nangyari yun, kita nyo, di ba? Pag nangyari ito, magkakaroon ng lawlessness sa bayan na ito. Di ba? Ultimong akala ng mga mapepera na yan, mayayaman na yan, makakaligtas sila. Isang araw, masasalubong nila yung mga gutom na sikmura ng kriminal ng kanilang mga anak dyan sa kalsada. Kasi gutom nga halimbawa, politiko ka, wala kang pakialam sa bayan mo. Bukas makalawa, ikaw, halimbawa, senador ka, puro ka bodyguard, di ba? Lahat ng bodyguard nasa iyo. Kung bibigyan mo man ng anak mo, di maswerte. Bukas makalawa, hindi na kayang pigilin ng circumstances na baka masalubong ng pamilya mo. Kung di man lahat ba yan, ng nanay mo, tatay mo, lalagyan mo ng bodyguard. Paano kung isa sa kanila, o kaya pamangkin mo, di ba? Nakasalubong na masamang tao. Di ba? Gutom hinold up ka. Di ba? Hinold up ka ngayon. Pagka hold up sa'yo, sa pamilya mo, dun mo mararanasan ngayon. Di ba? Walang preparation. Ibig sabihin, mga kaibigan, walang paghahanda. Paano mo lalatagan ito ngayon? Ito na sila. Preparado. Simula nung after ng 2022, nakaporma na sila. Gamit-gamit nila yung mismong ginigisa tayo, ang tawag dito, ginigisa tayo sa sariling mantika. So, sa akin, nire-respeto naman natin kung bakit ganyan ang oposisyon o yung kampo ng Pinklawan. Di ba? Pero akin, I just wanted to make a point na ito, if you can realize, maganda nga namang bantayan natin ang issue tungkol sa People's Initiative at saka dito sa charter change. However, talagang ang ganda nitong eco podium na to, na para lumakas at lumawak ang kanilang echo chamber. So, pagdating ng eleksyon, sino kayo kumpara kay Amy Marcos pagdating sa Mindanao? Pagdating sa national. Di ba? Lahat ng resources natin, mag-i-English lang siya, mag-chairmanship lang siya ng komite, wala rin namang magagawa yun kapag dating ng butuhan, siya nakapaghugas kamay at bida. Pero itong kampo ng mga pink opposition, wala pang ginagawa magpasa hanggang ngayon kung paano nila malalampasan itong ganitong klaseng sistema. Di ba mga kaibigan? So yun naman sa akin dyan wala. Sa hanay ng oposisyon, sa mga kakampings, hindi nyo rin alam, di ba? Hindi natin masabi kung anong direksyon. Mga kaibigan, magdedeklara lang sila ng laban pag syempre malapit na eleksyon. Pero walang wala pong tayong maramdamang preparation. Di ba? Hindi natin maramdaman. Kulang sa ugong. So yun lang naman po yung sa akin, personal na opinion ko yan. At syempre, yan po ay may part ng mga conspiracy theory. Yeah. Anyway, kayo mga kaibigan, ano man ang inyong pananaw at opinion dito ukol dito sa paksang ating tinalakay, just comment down below nyo lang yan.
At syempre, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe para malagi kayo maging updated sa mga itong uri ng talakayan. At syempre, my friends, maraming salamat sa nag-share, nagla-like, nagsasubscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong support, mga kaibigan.